Good news mga ka-DDS, at talagang natakot na itong mga prosecutors na madagdagan na naman ang kahihiyan na kanilang inaabot sa tuwing hinaharap po nila yung kanilang mga witnesses. Naiisa lang yung mga linya, no personal knowledge. At itong si Ramil Madriaga ay hindi na daw ihaharap nila ang kanilang pakulo dahil napatunayan na daw na na-withdraw yung pera, unusual, at napunta daw sa hindi tamang kamay. Iyan ang kanilang invento. Kaya natatakot sila na iharap itong si Ramil Madriaga dahil sigurado mababasag na naman ang kanilang mga allegation at mapatunayan na talagang sinungaling po sila. Pero okay na, no? Kahit hindi na ila iharap, nakita naman po natin dalawang bank managers and tatlong NVI kasama yung kanilang pinuno na si Matibag. Isa lang naman yung sinasabi, walang personal knowledge. Anyway, palike naman ang video, mga kababayan natin. Ang sabi kasi ng prosecutors, hindi na daw kailangan na iharap po itong kanilang bagman na si Ramil Madriaga. At napatunayan na daw ha, sabi ni Chihuahua. Grabe naman yung mga ito, mga kababayan po natin, no? At sa kabila po ng kanilang mga propaganda, mukhang hindi pa rin po ito nakakaapekto kay Vice President Sara. Lalo pang lumalakas yung ating Vice Presidente dahil alam ng taong bayan na sa dami-dami ng problema ng ating bansa, Presidente natin, problema pa, inuuna pa nila yung impeachment na lumulustay ng milyong-milyong pera para tanggalin lang yung ating Vice Presidente na siyang pinagkatiwalaan ng taong bayan. Puntahan natin ang sinasabi ng isang congressman Chihuahua, mga. Ito po hindi na kailangan dahil the mere fact na inabot mo yung pera doon sa hindi naman dapat o otorisado na humawak ng pondo ng confidential fund, doon lang meron ng problema. Tandaan natin mga kababayan ha, yung confidential fund ay nanggaling po sa Office of the President. At ang confidential fund ay aprobado po ng DBM, aprobado po ng Treasury. At binigay po sa Office of the Vice President at sa Department of Education. So ibig sabihin, ino-authorize po sila ng Presidente, ino-authorize po sila ng ating National Treasury. So paano sinasabi nitong si Chihuahua na unauthorized? Dahil dumaan naman po sa legal na paraan yung pagbigay ng pera. Pati yung pag-withdraw, dumaan po sa tamang paraan. So, propaganda lang talaga nila, mga kababayan, na palabasin na illegal yung pagtanggap ng pera. Tandaan natin, pati yung pag-withdraw po, unusual, dahil sabi po ng teller o branch manager, sinasabi, hindi sila naka-release ng ganong kalaking pera, na cash. Pero sinasabi niya na sa mga bank transaction, karamihan po is online na. Kaso, wala pong online transaction ang Office of the Vice President. At ang kanilang pinag-usapan ay cash ito i-release. At advance po ito ha. Advance po na tumatawag ang Office of the Vice President bago po makuha yung perang ito. So this is authorized. Unusual dahil ngayon sila nakakita. Pero ang tanong, illegal ba? Wala. Tuloy tayo. Ayan na nag-withdraw. Ang winidraw pera ng gobyerno, pangatlong napatunayan, unusual. Yung paraan ng pagkakakuha ng perang cash. So ano pong kasunod? Ay, mali. Mali yung tanong niya ha. Hindi unusual yung pagkuha ng pera. Unusual para sa komento ng branch manager. Sinasabi niya lang para sa kanila unusual kasi ngayon na sila nakita. Pero yung pag-withdraw ng pera hindi unusual. Dahil dumaan sa tamang proseso. Gago rin itong nagtatanong. Na patutunayan. Tumalo na po ako sa kasunod na tanong. Kinakailangan bang mapatunayan nilustay pa nung pinag-abutan ng pera? Obvious masyado yung nagtatanong. Kasabwat din nila no? O sapat na mapatunayang hindi sila nakapagbigay ng paliwanag kung paano ginastos yung perang yon para Mali din yung tanong niya, mga kababayan po natin. Unang-una, hindi nila tinanong kung paano ginastos yung pera. Hindi pa napag-usapan kung paano ginastos yung pera. Yung pinag-usapan pa lang doon sa nangyaring pagsalita ng mga witnesses kung paano na-release ang pera. Yun pa lang yung pinag-uusapan doon. Hindi pinag-usapan kung paano ginastos ang pera. Mali din.
No? Masyadong propagandista itong nagtatanong. Ika nga ng mga tambay sa kanto ay swak sa balde. Yung susunod po na magte-testify, ito po yung OWA, ito po yung sumuri ng confidential fund kung saan po ginamit. So dito po, titingnan natin kung yung paggamit po ay nasa tama ayon sa circular, sa joint circular na inilabas kung So, ibig sabihin, hindi pa nila alam na mali talaga yung paggastos. Fishing expedition na naman yan. Kaya nagagalit sila pag tinatawag na fishing expedition. Pero totoo naman talaga. O, galing na mismo sa bibig ni Chihuahua, ha? Okay, balikan natin ng konti, mga kababayan natin. muri ng Ito. Pagkakakuha ng perang cash. So ano pong kasunod na patutunayan? Tumalon na po ako sa kasunod na tanong. Kailangan bang mapatunayan yung perang yon para Ito. kung saan po ginamit. So dito po, titingnan natin kung yung paggamit po ay nasa tama ayon sa circular, sa joint circular. Di ba? Sabi niya, titingnan natin. Dapat sinabi niya, dito mapapatunayan natin na mali yung paggamit. Di ba? So talagang fishing expedition yung ginagawa nila. Na inilabas kung paano gagamitin dapat yung confidential fund. balik lang po ako dun sa naging investigasyon ng House of Representatives sa Quadcom pa nun eh. Hindi ko po naalala na tinanong at kung ano ang paliwanag nung pinag-abutan ng perang yon, yung dalawang kernel yata yon, yung dalawang bodyguard. Yun po ba'y kinakailangan pang mapatunayan o kailangan pang ipatawag yung dalawang yon kung saan ginastos ang pera o no need na ipatawag pa yung mga sa impeachment? Ito po hindi na kailangan dahil the mere fact na inabot mo yung pera doon sa hindi naman dapat o otorisado na humawak ng pondo ng confidential fund, doon lang meron ng problema. Malversation na yun eh. So, dapat po natin Alam mo, abogado dito si Chihuahua no? Pero, mga bobo rin yung pinagsasabi niya. Sa totoo lang. isip, ito po yung pera. Hindi po lahat ng tao ay otorisado na humawak netong pera. Much more, yung kabuuan, ibibigay mo ng buo doon sa taong yon. Kaya nga po meron tayong SDO. Pag sinabi mong SDO, Special Disbursing Officer, siya ang may tangan. Siya ang may pananagutan. Ang may pananagutan po niyan, yung head ng agency at saka yung SDO. Sila lamang po ang may pananagutan kung paano ito gastusin at dapat ito magastos ayon sa purpose kung saan ito binigay. Which is, ito nga po, confidential fund, pagkakalap ng mga impormasyon. So, Di ba? Alam niya naman pala na ginagamit sa pangalap ng impormasyon. Anong mali doon, Chihuahua? Anyway, antayin natin mga kababayan na iharap nila itong si Madriaga. Gusto ko na iharap nila si Madriaga kaso mga nagbago na yung isip nila eh. Ayaw na nilang ihaharap si Madriaga. Ang sinasabi lang nila na failure daw to account for fund is the key. Actually, mga kababayan po natin, pagdating po sa boto o dito po sa decision ng mga senador, matik na yan. And itong ginagawa nilang impeachment against kay Vice President Sara, ano na lang to spark na lang ito ng kanilang political propaganda para sabihin nila or parang gusto nilang sabihin sa taong bayan na huwag niyo iboto si Sara kasi magnanakaw. Parang yun ang gusto nilang patunayan. Pero actually, hindi nila na-establish yan. Hindi nila napapatunayan yan. Failure sila dyan. Dahil lahat ng mga witnesses nila, ang lagi sinasabi is walang personal knowledge. At kahit doon sa mga bank transaction, wala naman pong illegal. Tinanong yan ni Senator Robin Padilla. Pero anyway, at balikan natin yan mamaya, no? Yung pagtanong ni Senator Robin Padilla, kung may illegal ba sa pag-withdraw ng pera na sinasabi ng mga teller na ano daw is unusual. Okay. So ngayon, pagdating dito sa boto ng mga senador, matik naman yan. Na itong mga tuta ni Bongbong Marcos, 3 sila at sila, siyempre, no? Dapat 11 lang. Kaso may dalawang naghudas
So, matik yan. Alam natin is for impeachment naman yan. So, ang presentation ng evidences na ito, yung nangyaring trial na ito, proseso na lang ito. Alam naman natin lahat yan. Parang proseso na lang ito ng impeachment bago sila magbigay ng kanilang decision. Pero alam natin yung decision. Kahit sinasabi pa ni Pinky Lacson na dapat malatag na maayos yung ebidensya para sa kanilang basihan sa kanilang mga boto or decision sa impeachment. Ganon din ang sinasabi ng mga tulpo. Pero the mere fact na yun naman talaga yung kanilang boto is to impeach Vice President Sara. Kaya nga nandyan sila eh. Kaya nga nagtutulungan itong majority, Malacanang, NBI, Ombudsman, DOJ, o lahat halos na ahensya ng gobyerno para mapakulong, o Sandigan Bayan, para mapakulong ang kaalyado po ni Vice President Sara. Marcolita, napakagaling yan magtanong. Sigurado, mababalatan itong mga witnesses nila. Jingo Estrada, Senator Bato de la Rosa, mga sulit yan. Lalo si Jinggoy, dahil siya mismo naka-experience na ng impeachment trial. Diba? So, marami na itong alam at alam niya na kung paano po tanungin, kung paano po paaminin, no? Paano po i-cross-examine, kumbaga, itong mga witnesses na ito. So, kaya pilit nila na pinakulong. And now, ang sabi ni Ping Lacson, dapat baguhin yung number ng threshold para sa impeachment ni Vice President Sara. So, yun talaga yung kanilang buto. Kaya pinakulong nila para mabago nila yung numero ng threshold ng impeachment ni Vice President Sara. Pero hanggang ngayon, usapin pa rin yan. Kasi ang magdidesisyon dyan is Supreme Court, mga kabayan natin. And now, target si Pia. Target si Alan, target Senator Robin Padilla, and target po yung 2 bilyar. And now, Senator Loren Legarda. Talagang uubusin nila yung kaalyado po at minority sa Senado. Ito na sinasabi ko mga kababayan natin. No? Na unusual pero hindi illegal yung pag-withdraw ng mga pera na ginamit sa confidential fund ng office ni Vice President Sara. Kaya natin, no, para maunawaan at makita din ng ating mga kababayan. Alam mo, yung sinasabi nilang bobo daw, no, artista lang daw, walang pinag-aralan, walang alam, grabe, napakatalino, and saludo po ako dito po kay Senator Robin Padilla. And consistent, mga kababayan, ha, sa kahit anong survey firm. Alam natin yung mga survey firm na yan, may mga nagbabayad dyan para mapataas yung kanilang survey. And Senator Robin Padilla, walang pambayad dyan. At hindi na kailangang magbayad ng ating idol na Senator Robin Padilla sa mga survey firm na yan. Consistent po. Nangunguna Senator Robin Padilla. Kaya lahat ngayon na ginagawa na lang ng mga bangaglista at dilawan, pinklawan, mga makakaliwa na mga grupo, gamit yung kanilang mga trolls, gamit yung kanilang vloggers, and gamit yung kanilang mainstream media. Anyway, usaping mainstream media, mamaya puntahan din natin, no, yung sinabi ni Vice President Sara sa mainstream media ng Pilipinas. Pero unahin muna natin itong kay Senator Robin Padilla. Pakinggan natin yung unusual kung illegal ba o legal. Wala po. Ay, nakita ko. Pangkaraniwan po ba ang confidential fund? Depende po sa mga government agency at saka So head hindi ng po siya agency. pangkaraniwan kasi depende. Tama po. Salamat po. Sa kanyang kontrasona, binigyang diin naman niya ang mga pagbabagong matagal nang hinihintay ng mga Pilipino. Bigyan kami ng kapangyarihan sa malalayong lugar pag-decentralize o pag-devolve ng ilang aspeto ng energy development. Bago tayo mapunta sa rocket, magkaroon din tayo ng bullet train. Mga kabataan, Oo, no, natawa ako dito sa racket na ito ni Bongbong Marcos, mga kababayan po natin. Unahin pa yung racket, hindi pa nga po matapos-tapos yung subway. Hindi pa nga matapos-tapos ang extension ng LRT1 going to Cavite. At marami pa po yung mga kailangan ayusin sa atin, mga kalsada, at marami pang school buildings, ang mga sira-sira po, yung mga hospitals po natin. Yung racket na yan, makakain po ba? Magbibigay po ba yan ng pagkain din para sa mga estudyante? Magbibigay po ba yan ng gamot? No? Masisilungan po ba yan ng mga estudyante kapag malakas ang ulan, nagbabagyo? Di ba? Mauupuan po ba yan ng estudyante? Mabubuhay ba yung may sakit sa mga racket-racket na yan?
And magkano ba yung initial na hinihiling po nitong mga scientist daw? 100 million initial pa lang yan para sa experiment. Wala pa pong laboratory dyan. Wala pa silang, kumbaga, hindi pa sila magpapatayo ng building nila. Initial pa lang yan para sa experiment. And tandaan natin ha, wala pa pong building o wala pa pong laboratory dito sa Pilipinas na talagang nakadesign para gumawa sa mga malalaking rocket at ilalunch sa kalawakan. At tama sinasabi ni Senator Robin Padilla. Bakit hindi mo nang unahin na magpagawa ng bullet train? And ganyan, papuntang probinsya. Saan po kung po pwede, 16 pababa, wag na po nating pabayaan na gumagamit pa ng social media. Isa pa po, Ganda ng yung mga recommendation ni Senator Robin Padilla. Saludo talaga. krimen na nagagawa po ng mga minor de edad, partner niya ang komunidad sa pagharap sa krimen. Paano pong magiging partner ng komunidad kung wala po tayo mga batas na susuporta? Sinuportahan din niya ang SRN 502 para sa ika-70 anibersaryo ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Japan. Napakahalaga po ng relasyon natin sa Japan. Ang 70 taong pagkakaibigan ng Pilipinas at Japan ay nagpapaalala sa atin na may ibang landas na maaring tahakin. Ang landas ng dialogo, pagkakaisa, at kapayapaan. Sa bawat paninindigan, Galing, mga kababayan po natin. Kaya saludo po tayo dito kay Senator Robin Padilla. Kaya ngayon, isa sa gusto nilang patahimikin, busalan, ipakulong itong Senator Robin Padilla dahil hindi kaya po kahit ng mga tulpo, kahit nitong si Ping Lacson o kahit pa itong Vatican at tumanda na, pumuti na yung buhok nitong si Tuta Soto, hindi nila kaya po Senator Robin Padilla. Iba yung kanyang natural na talino. Kumbaga yung kanyang tama yung sinasabi ng narrator, no? Na si Senator Robin Padilla, Senador Robin Padilla, ay naging boses po ng taong bayan. Kumbaga siya kasi yung nagsasalita para sa mga ordinaryong Pilipino na hindi pala kailangan na parang napaka-formal, hindi pala kailangan na napakatalino yung dating mo. Pwede mo palang i-deliver yung speech mo na parang ganon ang style ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya lalo siyang napamahal ng ating mga kababayan, lalo na po sa mga komunidad ng mga Muslim. And sa pagbabalik po natin, mga kababayan, o sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, ito puntahan natin yung 18 na Marines. Grabe pala yung ginagawa ngayon sa kanila, no? Napakaraming kaso, kailangan nila magpiyansa ng milyon-milyon, at sila ay tinatakot, hindi lang tinatakot, kundi talagang inooperan po sila ng limpak-limpak na pera para tumahimik o kaya bumaliktad. Sabi nga ni Atty. Baligod, nakakabilib talaga itong 18 na Marines. So, I think nadadagdagan pa yan dahil sa kabila po ng hirap ng buhay, may mga pagbabanta, hindi lang po sa kanila na mga nagtitistigo pati po sa kanilang pamilya. Tapos sinooperan po sila ng napakalaking pera. Nire-record nila yan. Pero mantakin mo hindi po sila nagbabaliktad. Hindi po sila nananahimik. So, patuloy po yung kanilang pakikipaglaban. Kaya, salamat po. Pakinggan natin. Ako sa kanila dahil ako meron sila laging sinasubmit sa akin na recording ng mga tawag, yung mga text na sinusuhulan sila na matanggal na lahat ng kaso nila, may pera pa sila, pero manahimik na lang sila, magtago, no? Pero ang sabi nila sa akin, sir, respeto na lang namin ito sa sarili namin at saka sa pamilya namin dahil alam nila na yung ginagawa namin ay tama. Ngayon, yung 16 from Brave, the voluntary surrender. Sige, ano nangyari rin sa court? Natapos po nilang makakomply lahat ng requirements kasi nag-uwian silang lahat. Binigyan natin sila ng pamasahe kasi talagang hirap ang buhay, no? Grabe, no? So nakabalik din sila kagabi. So overnight, kinompleto namin lahat. Pero merong dalawang hindi pa bumabalik, no? So susunod na lang siguro silang magpiyansa. Tapos, attorney, anong nararamdaman ng Grabe, no? Ay talagang may warrant na sila eh. Kaya kailangan talaga nilang magpiyansa. Cyber libel yung kanilang mga kaso at palagay ko, milyon ata yung kanilang ipapiyansa sa dami nila. Kaya sa mga sumusuporta dito, sa mga umalalay, no? Na malalaking personalidad, individual,
na kumukontak kay Attorney Valigod. So maraming salamat po sa inyo. Sa totoo lang, hindi po makakayanan ng mga marino na ito ni Attorney Valigod yung laban na ito kung wala talagang sumusuporta ng mga ibang kababayan natin. Iba nga ginikipit eh. Yung negosyo ni Attorney Valigod, grabe ginikipit na. Sawa niya ginikipit na. Frame 16 na yun, voluntary surrender naman na gano'n kanina sila. Pangarin talaga na tulungan na ma-expose mo. Alam mo, believe ako sa kanila dahil ako meron sila laging sinasubmit sa akin na recording ng mga tawag, yung mga text na sinusuhulan Yan. sila na matanggal na lahat ang kaso nila, may pera pa sila, pero manahimik na lang sila, magtago, no? Pero ang sabi nila sa akin, Sir, respeto na lang namin ito sa sarili namin at saka sa pamilya namin dahil alam nila na yung ginagawa namin ay tama. Tapos may mga ganitong issue na, di ba nakapag-submit tayo ng joint affidavit na pwede sa ombudsman. Tapos parang ang DOJ statement na parang pinapasukan ng ombudsman. Hindi ko po alam kung yung DOJ na ang spokesperson ng ombudsman ngayon. Kasi wala akong natatanggap na ganyang impormasyon o Actually, hindi spokesperson eh. Sanib pwersa na sila. Parang iisang ahensya na lang ng gobyerno ngayon ang lahat ng mga kakampi ni Bongbong Marcos. Sa buwata na eh. sulat man lang na binabasura nila yung pinagsamang sinumpaang salaysay. At it's very improper to dismiss that because yung referral ko po dyan is I was requesting the Office of the Ombudsman to conduct a factual investigation based on the allegations in the pinagsamang sinumpaang salaysay. Wala pa kaming particular na kinakasuhan, actually, no? So, ang ginawa ng ombudsman, nagpatawag sila ng sample. So, sila ang pumili. Attorney, pwede ba namin kausapin ito, no? O sige, kako. So, 10 ang nag-interview sa kanila na ombudsman na lawyers. Pero, bago sila interviewin, kinausap nila ako na kung po pwede, mag-focus lamang muna kay former Speaker Martin Romualdez at saka kay Zaldico. No? So sino yung pipiliin nyo? So, attorney, sa date na ito, itong tao na ito, ganon. Sila ang pumili. Pagkatapos po nilang ma-interview yung first 8 sa pinili nila, ang sabi nila, kontento na kami. No? Ang susunod na lang naming gawin ay yung magkaroon ng walkthrough. Itetest namin sila kung totoong nakapunta sila sa mga bahay na sinasabi nila, yung mga addresses. At nakasakay ang mga ombudsman lawyers sa isang van, may driver na taga-ombudsman, may nag-video, at tinanong nila, nasaan dito yung bahay ni ganito, bahay ni congressman ganyan, no? At sabi nila, satisfied sila, alam nila yung sinasabi nila. Tingnan nyo mga kababayan po natin. Ngayon natin nalalaman na talagang yung ombudsman, kinakausap pala si Attorney Valigod at ang mga Marines. Na ang idiin lang muna ay si Zaldico and si Martin Romualdez. Yan ang muna ipupokus. Kaya pala ginamit nila yung affidavit po nitong 18 na Marines at sinubukan nila kung talagang tama ang kanilang sinasabi. Kaya anong sinasabi ni Ping Lacson? Ano yung sinasabi ni Dota Soto? At lalong ano ang sinasabi nitong si Erwin Tulfo na sinungaling itong mga 18 Marines at lalong ano yung sinasabi ni Claire Castro na sinungaling dahil ang ombudsman mismo nagsasabi pala na satisfied po sila sa testimony po sa testing na ginawa nila dito po sa 18 na Marines. Di ba? So ngayon nagkakabukingan na mga kababayan po natin. Kaya again, saludo po tayo dito sa 18 na Marines na ito. Mabuhay po kayo at salamat sa inyong sakripisyo. And of course, dito kay Attorney Valigod. Alam natin na darating din yung tamang panahon na babaliktad yung mundo. Ika nga bilog ang mundo. Hindi lahat na pagkakataon nasa kanilang kapangyarihan at mas makapangyarihan ng taong bayan. Kaya darating yung panahon na babaliktad at malalaman natin ang katotohanan. Lalo na yung mga takot na magpapaimbestiga. Yung House of Representatives, si Sandro Marcos mismo ang nagsabi na hindi na kailangan magkaroon ng investigation sa flood control corruption dahil karamihan daw dito ay involved. Ang Senado, ayaw nila pa-imbestigahan, ayaw nila ipatawag yung 18 Marines kasi may mga kaso na daw. Naka-file na yung mga kaso. Ayaw nila. Pero, ang gusto tutukan
nitong mukhang nababakla na si Panlito Lacson, ang gusto niyang tutukan ay ang isyu ng Taguig daw. Kasi anong rason niya? Napakaingay daw kasi ni Senador Alan Peter Cayetano. Napakaingay daw at nag-cross the line na daw, siya daw po ay binabanatan. Kaya ito daw muna yung kanyang unahin. Ito daw yung kanyang tutukan. Ito daw ang kanyang kalkalin na issue. Pero again, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi siya takot dahil sabi ng senador, wala siyang anumang corruption o flood control, scam, flood control, corruption diyan sa kanyang lugar sa Taguig. Again, antayin natin na bumaliktad yung mundo. Sa ngayon, mga kababayan, patuloy lang po natin na susuportahan itong mga marino na ito na naninindigan kung ano ang tama. And suportahan natin si Vice President Sara sa mga nangyaring impeachment. Suportahan natin ang lahat po na lumalaban sa mali at naninindigan kung ano ang tama. May mga bantaman sa kanilang seguridad, may mga bantaman sa kanilang mga posisyon, pero nakikita natin sila patuloy na lumalaban at tumataas po yung kanilang ratings sa kabila po ng mga paninira laban sa kanila. Kaya mabuhay tuloy ang laban. Yan na po at sana nagustuhan nyo. Huwag kalimutang i-like at kung hindi pa kayo nakapalo, nakasubscribe, para pag inaantay natin, follow na, like na, subscribe na dito po sa ating mga social media platform. Mabuhay po and shoutout sa lahat na walang sawang nagsusuporta sa atin.